Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Banat Bay. Grabe ho, mainit na issue kahit Biyernes. Supposedly pag Biyernes talagang dapat holiday mood ka na pero kakaiba ho, nagiinit at saka lalong nagagalit ang taong bayan. Ako, mukhang magkakaroon na talaga ng isang matinding people power. Yan po ang balita ngayon sa social media at sa mga balita sa mga news. Talagang iba't ibang kulay na po ang nagsasama-sama upang magprotesta laban dito sa mga magnanakaw sa ating bayan. Naku po, matindi ho yan. Alam nyo kasi, ladies and gentlemen, medyo hindi na nakakatiis Mamaya pag-uusapan natin yan dahil isa ho yan sa topic natin ngayon. Ano ba ang dapat nating gawin? Paano ho ba? Kasi yung iba, sabi nga nung iba, marami sa Pilipinas, keyboard warrior lang. Marami yung grabe makaano sa social media pero sa totoo lang wala naman pagdating sa tunay na tapang, wala. Pero pag-usapan natin yan, wag nyo kagad dinuhusgahan, kayo naman masyado naman kayo. Malay nyo, di ba? Tulad nga ng mga darating pa mga araw, talagang sunod-sunod ang protesta. Ngayon pa lang nagsimula na, bukas meron din dyan sa EDSA Shrine. Naku po, patay tayo dyan. At yan po yung sinusuportahan din. Hindi ho organizer, linawin natin, hindi daw organizer ang maisog dyan, pero sinusuportahan po ng maisog. So ibig sabihin, dyan tayo susuporta. Ang isang mapayapang pagtitipon upang kalampagin ang ating gobyerno dahil tila pinagtatakpan na ho nila ang mastermind. Naku po. Gago! Alam mo, lagi nyo lang tatandaan ito, Pag ang sa protesta ay mukha lang na mga Duterte ang naandoon, yan po ay isang political arm lamang, walang iba kung hindi ng kamera. Gago! Tandaan niyo yan Kailangan, kasi tandaan ninyo kasi nakikita ko ngayon, dun sa mga ulol na mga makakaliwang grupo, diyan sa mga komunista na yan, ang nandun lang na muka, si Diskaya, si Villanueva, si Estrada, ang mga Duterte. Sandali, hindi yan ang nabanggit Ang nagbanggit lang dyan yung sinungaling na si Bryce Pero ang talagang nabanggit nung una ay si itong mga congressman at saka si Zaldico at saka si Romualdez. Bakit hindi yun? Ang ilagay nyo mga picture-picture dyan. At napapaghalataan tuloy na napag-utusan lang kayo ng kamera na ito huwag nyo kakalimutan, meron kayong budget. Binigyan kayo ng project. Binigyan kayo ng pondo. Hindi, sa totoo lang, etong mga putang inang mga makakaliwang grupo na ito, makinig kayo na mabuti sa akin. Makinig kayo mabuti. Kung talagang kayo ay makabayan, sige nga, ipakita nyo muna. Maging transparent nga kayo. Ipakita nyo muna magkano ang natanggap ninyong project o allotment o budget na ibinigay sa inyo nitong mga nakaraang taon. Sige nga, kung talagang kayo ay isang makabayan. Hindi kasi ladies and gentlemen, halatang halata po yung yung kanila pong political color. Halatang itong mga makakaliwa ay tuta ng kamera o tuta ng Romualdez o ni Marcos. Yan ang mantakin mo sa tagal-tagal na nagpoprotesta sila. Sa taon, dekada na ho sila nagpoprotesta. Lahat ng pinoprotesta nila ay yung sitting president. Ngayon lang sila hindi nagprotesta sa ganun. Diyan pa lang, napaka-obvious na. Diba? Pero mamaya pag-uusapan pa natin yan. Pero ang matindi dito, pag-usapan muna natin itong, diba, alam nyo yung plano ni na sinasabi ni Senator Amy, yung Plan C, 'di ba? Yung Plan C, ano 'yon? Kasi yung Plan A, yung yung Plan A, yung PI, yung People's Initiative. Yung Plan B daw ay yung impeachment, hindi rin natuloy. At yung Plan C ay yung di umano daw ilalagay si Remulla
bilang isang ombudsman, tapos kakasuhan ng plunder si VP Sara Duterte at syempre hahatulan na guilty para hindi na makatakbo. Yun daw yung plan C. Nag-warning na siya. Kaya nga sinabihan niya yung doon sa ombudsman na parang wag ka sana magpa-impluwensya o magpa-pressure kasi alam ko na pinipressure ka. At ngayon, ladies and gentlemen, lumabas po yung desisyon. O, ayan. Ngunit, mamaya pag-usapan natin. Yan desisyon na yan, ano ang sinasabi dyan? Diyan sa desisyon na yan, sinasabi, parang na-dismiss na daw. Okay? Na-dismiss na daw yung kaso ni Remulla. So, sa madaling salita dito, nakalagay, Ombudsman dismiss cases against DOJ Secretary Remulla. Dismiss na daw. Okay? The Office of the Ombudsman clears. Ibig sabihin, klaro na siya. Pwede na siyang maging parang pagpipilian sa ombudsman. Kasi yan ang requirement Kailangan wala kang kaso. Kailangan clear ka sa ombudsman na wala kang kaso. So dito, the Office of the Ombudsman clears DOJ Secretary of Criminal and Administrative charges linked to the arrest and handover of former President Rodrigo Roa Duterte. So, ladies and gentlemen, dito pa lang, makikita mo na yung bias. Makikita mo na kaagad na nilulutong Macau na nila itong issue na ito. Bakit? Kasi sabi nga po ni Senator Amy, ayan ang pahayag ni Senator Amy. Sabi niya dito, basahin natin. May kaso pa rin si Secretary Boying Remulla dahil nag-file ako ng motion for reconsideration which is in all trial, in all proceedings, meron talagang MR. Pag kunwari nag-decide ang court, sinabing ganito, pwede kang magpa-MR. Motion for reconsideration of the joint resolution of the Office of the Ombudsman na nagbabasura sa mga kaso laban kay Secretary Boying Remulla at iba pa. Ayon sa rules of the Office of the Ombudsman, maaaring magsampa ng motion para sa reconsideration sa loob ng 5 araw. Agad-agad na nagsampa si Senator Amy. Inihain ko ang aking motion sa mismong araw na inilabas ang desisyon. Malinaw na naisampa ito ng nasa tamang oras. Ibig sabihin, paglabas ng desisyon, nagsampa kagad ng MR. Sa makatuwid, may nakabimbing pa ring kaso si Remulla sa Office of the Ombudsman. Anumang ombudsman clearance na nagsasabing kabaligtaran nito ay malinaw na hindi totoo at ang sino mang maglabas ng ganong clearance ay kasabwat sa panlilinlang na ito. Naku po. Para bagang sinasabi ni Senator Amy, since may MR and pasok yung aking pagfa-file ng MR within the 5 days, hindi pa ho clear si Remulla. So hindi dapat sabihin ng ombudsman na clear na siya. Kasi dito, sinabi na clear na po si Remulla. Diba? Kasi pag sinabi mong clear, candidate na po siya for ombudsman. Ay nako, ladies and gentlemen. Sabi nga, sino mang maglabas ng ganong clearance ay kasabwat ng panlilinlang na ito. Gago! So dyan, ladies and gentlemen, mukhang merong ghost hand. Gago! Na gumagalaw sa loob ng ombudsman na tila mukhang ang papunta nito ay talagang gawin ng ombudsman si Remulla. Mga kababayan, kayo po ba ay papayag sa ganito?
Ito ay lantarang pangbabastos na. Hindi ko sinabing wag sila mag-declare nitong papel kasi karapatan nila yan eh, di ba? Na mag-decide. But until there is a motion for reconsideration, you cannot say it's clear. That clear will indicate a go signal na candidate, pwede nang maging kandidato si Remulla bilang ombudsman. So you are, sabi nga nililin lang mo. You are misleading the panel na magdi-decide. Kasi para mo sinasabi, libre na, okay na si Remulla. Hindi tama yun, ladies and gentlemen. Mali po yun. Alam nyo, matindi ho talaga ito pangyayari na ito, di ba? Kung maalala ninyo, kinuwento ko kahapon yung plano ng demonyo. Linawin ko po wala po akong tinutukoy na tao. Doon sa demonyo. Ang sinasabi ko po doon, may plano ang demonyo at syempre may sumusunod sa demonyo. Gago! Hindi kasi tandaan ninyo, di ba, lagi nating naririnig. Kasi ito walang biro ito. Lagi nating naririnig yung John 10:10. Alam niyo yung John 10:10? I came so that you might have life and have it abundantly. Yan ang sinabi ng Panginoong Hesus, di ba? Yan. John 10:10. May plano daw ang ating Diyos sa atin ng mabuti, magandang buhay. Di ba? Pero wag nating kakalimutan ng John 10:11. Kasama yun nasusulat din yun Ang plano daw ng magnanakaw, kino-quote to, pero nakakalimutan yung kasunod. Di ba? That John 10:10 pala. Yon. Sabi dun sa John 10:10 that the thief comes only to kill, to steal and kill and destroy. Laging kino-quote pala, yung I have come that they might have life and have it to the full. Yun yung sabi ng Panginoong Hesus. Pero nakalimutan yung first sentence, the thief comes only to steal, kill and destroy. Anong ibig ko sabihin? Alam mo, ang demonyo may plano din. Kung may plano ang Diyos sa'yo na maganda, may plano rin ang demonyo sa'yo. May plano ang demonyo sa bayan natin. Wasakin ng todo-todo. Papasukin tayo sa isang korap na bansa at magnanakaw ng mga politiko. At yung plano na yan, ladies and gentlemen, sa tingin ko talagang tanggalin sa posisyon si VP Sara Duterte. Alam naman po natin na ang linis-linis ng mga Duterte pagdating sa ganyan. So, plano nila, di ba? Since napahamak sila doon sa flood control project, sinisi nila. Sinabi ni Marcos, hindi ako yan, sisinang iba. Nung tumatama na kay Romualdez at saka kay Zaldico, kailangan na silang gumawa ng plano, isisi sa ibang tao ang mga Duterte at yung mga senador na kakampi niya. Yun yung plano. Okay? Yun yung demonyong plano. Ngayon, ladies and gentlemen, kung sakasakaling hindi magtagumpay yun, kasi talagang yung mga tao, kahit anong sisi mo sa mga Duterte, nasusuplak sila. Diba? Sinisisi nila si Pulong. Ladies and gentlemen, the problem is not the project. The problem is the ghost project. Ang problema sa Davao, kitang-kita nila yung proyekto. Sumusuplak sa mga mukha nila yung proyekto. Ibig sabihin, kahit sabihin mong, may allotment dyan sa distrito ni Pulong. Ang tanong, meron bang proyekto umusbong? Meron So, bumubuelta lang sa kanila yung kanilang paratang sa mga Duterte. Ganun lagi ang nangyayari. So, alam nyo, etong Plan C na sinasabi ni Senator Amy, mukhang ito ang talagang pangganon. Mukhang ito talaga yung kung hindi madadali sa paninisi ng flood control project itong si VP Sara Duterte, ito ngayon ang idadali. Kasi, ito alam natin nag-fail yung plan nila for impeachment. Although, they're still planning on it. Kaya nga nila ibinalik si Soto. Kaya nilagay si Soto bilang Senate President. Pero
Siguro dahil nga sabi ni Lacson, manipis. Manipis yung dalawa lang ang bumaligtad or something like that. Na yung narinig ko na binanggit. 2 o 3 lang ang bumaligtad from the majority sa minority. Mapapalitan ng speaker, ang president, Senate President. So ibig sabihin, may chance na hindi pa rin matuloy impeachment. So their best chance is controlling the ombudsman. Paano nila magagawa yun? Maglalagay sila ng bata nila na alanganin. Alam naman po natin si Secretary Remulla, ang mga desisyon niya, alanganin. So anong ibig ko lang sabihin? Mukha talagang yung pinaplano ni Senator Amy na sinasabi niyang plano na plan C, mukhang matutupad dahil dito sa kalalabas na balita na ito. Ayan naku po, ang lupit. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa